Inumin mo na ang gamot mo, Julia. Huwag mo nang hintaying mawala na naman ang sinto-sinto mo sa harap ng mga bata. Hindi ako baliw, Nicholas. Alam ko kung ano ang iniinom ko. At kailan ka pa natutong sumuway sa akin? Kalusugan mo lang ang iniisip ko pero lagi mo na lang akong pinagdudahan. Aba, Julia, huwag mong simulan ang pagiging bastos sa anak ko. Kung hindi dahil sa pamilya namin saan ka pupulutin pagkatapos bumagsak ng negosyo ng tatay mo, matuto kang gumanap bilang asawa na may utang na loob. Utang na loob. Yun lang ba ang tingin niyo sa akin dito? Isang bayarang utang. Huwag kang gumawa ng eksena, Julia. Inumin mo yan o ako mismo ang tatawag sa ospital para sunduin ka. Malamig ang salamin ng basong hawak ni Julia, ngunit mas malamig ang pakiramdam na unti-unting gumagapang sa kanyang dibdib. Ang bawat salita ni Nicholas ay tila mga karayom na mabilis at walang awang tumutusok sa kanyang natitirang dignidad. Sa harap niya nakatayo ang lalaking pinagkatiwalaan niya, ng kanyang buhay ang lalaking nangako sa dambana, na aalagaan siya sa hirap at ginhawa. Ngunit ngayon ang mga matang dati-rati ay puno ng init ay tila 2 piraso ng yelo na nakatitig sa isang estranghero. Humigpit ang kapit ni Julia sa baso hanggang sa mamuti ang kanyang mga kuko. Nararamdaman niya ang marahang panginginig ng kanyang mga tuhod, isang pisikal na reaksyon sa matinding takot, na pilit niyang itinatago sa ilalim ng isang blangkong mukha. Ang hangin sa silid ay tila naging malapot at mahirap hingahin, bawat singhot ay may lasa ng dahan-dahang pagkasakal. Sa gilid ng kanyang paningin nakatayo si Doña Aurora, ang kanyang biyanan na may suot na perlas sa leeg at may mukhang tila nakatikim ng maasim na prutas. Ang matatandang kamay nito ay nakahalikip-kip, isang postura ng ganap na kapangyarihan at kawalan ng pakialam. Tumingin si Julia sa maliit na puting tableta na nakalatag sa mesa. Ito ang gamot na sinasabi nilang magpapagaling sa kanyang mga ilusyon. Sa loob ng nakalipas na mga buwan napapansin niya ang unti-unting pagbigat ng kanyang talukap, ang paglabo ng kanyang mga alaala, at ang tila walang katapusang pag-ikot ng kanyang paligid tuwing umaga, pagkatapos niyang inumin ang gamot na ito. Noong una naniwala siya sa kanila. Naniwala siyang baka nga dala lamang ito ng labis na pagod sa pag-aalaga sa 3 bata at sa pangungulila sa kanyang yumaong ama. Ngunit sa bawat araw na lumilipas ang hinala, ay naging isang matigas na bato sa kanyang sikmura. Sa labas ng silid narinig niya ang mahinang yabag ng mga paa ng kanyang mga anak. Ang maliliit na hakbang na iyon ay tila mga mahihinang tibok ng kanyang sariling puso na nagpapaalala sa kanya kung bakit kailangan niyang manatiling gising. Ang kanyang bunsong anak na si Toby ay may dalang lumang oso na laruan na kasilip sa siwang ng pinto nang may takot sa kanyang malalaking mata. Ang kawalang malay ng bata ay kabaligtaran ng madilim na anino na bumabalot sa silid aklatan kung nasaan sila. Dahan-dahang ibinaba ni Julia ang baso sa ibabaw ng makintab na mesa na gawa sa mahogany. Ang tunog ng pagdampi ng salamin sa kahoy ay gumaralgal sa tahimik na silid. Tiningnan niya si Nicholas nang diretso sa mga mata, naghahanap ng kahit munting bakas ng pagsisisi o pag-aalala, ngunit wala siyang nakita kundi ang isang pader ng malamig na determinasyon. Sumingit muli ang matinis na boses ni Doña Aurora na tila isang talim na pumuputol sa anumang natitirang kapayapaan. Sinasabi nito na walang kwenta si Julia, na isang pabigat lamang siya sa pamilya Grayson at dapat siyang magpasalamat dahil hindi pa siya itinapon sa kalye. Ang bawat insulto ay binitawan ng may peking ngiti na tila ba ang pagpapakain at pagpapatira sa kanya ay isang banal na sakripisyo ng kanilang pamilya. Ipinapaalala nito ang utang na loob ng pamilya ni Julia, ang mga milyong piso na ibinayad ni Nicholas para iligtas ang pangalan ng kanyang ama mula sa kahihiyan bago ito pumanaw. Ang utang na iyon ay naging isang kadena na nakatali sa kanyang leeg at si Nicholas ang humahawak sa dulo nito. Ngunit may isang bagay na hindi alam ni Nicholas at Doña Aurora. Kaninang umaga habang nililinis ni Julia ang silid aklatan, may napansin siyang isang piraso ng papel na naiwan sa ilalim ng patong ng mga dokumento sa mesa ni Nicholas. Isang sulat mula sa isang pribadong klinika sa labas ng Maynila. Isang paunang kasunduan para sa pangmatagalang pananatili ng isang pasyente sa ilalim ng pangalang Julia Grayson na may kasamang pirma ni Nicholas bilang asawa at tagapangalaga. Ang petsa ng pagsisimula ng kanyang paggamot ay nakatakda sa susunod na buwan. Ang papel na iyon ang nagpabago sa lahat. Doon natanto ni Julia na ang kanyang unti-unting paghina ay hindi isang natural na sakit, kundi isang sistematikong pagpatay sa kanyang kaisipan.
Nais siyang alisin ni Nicholas sa eksena nang hindi lumilikha ng iskandalo upang makuha ang buong kontrol sa mga ari-arian na nakapangalan sa kanilang mga anak mula sa kumpanya ng kanyang yumaong ama. Tiniis ni Julia ang panginginig ng kanyang labi. Alam niyang kung magpapakita siya ng galit o kung sisigaw siya, gagamitin muli nila ito bilang patunay na siya nga ay wala sa sarili. Kailangan niyang maging mas matalino. Kailangan niyang maglaro sa sarili nilang laro. Inabot niya ang maliit na tableta. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig pa rin, ngunit sa pagkakataong ito, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa matinding puot, na pilit niyang ikinukulong sa kanyang dibdib. Inilagay niya ang gamot sa kanyang bibig, kinuha ang baso, at uminom ng malaking lagok ng tubig. Pinanood siya ni Nicholas at Aurora nang may mga matang puno ng mapanuring tagumpay. Nang masiguro nilang nalunok na niya ito, lumambot ng kaunti ang ekspresyon ni Nicholas, isang huwad na pag-aalala ang mabilis na gumuhit sa kanyang mukha. Hinawakan nito ang balikat ni Julia, isang hawak na tila ba ay pagmamay-ari at hindi pagmamahal. Sinabi nito na ginagawa niya lamang ito dahil mahal niya si Julia at nais niyang bumalik ang dating masiglang asawa na kanyang nakilala. Ang kasinungalingan sa kanyang boses ay naging sanhi ng pagbaligtad ng sikmura ni Julia. Nang umalis ang mag-ina at maiwan siyang mag-isa sa silid, mabilis na lumapit si Julia sa banyo na nakakabit sa silid aklatan. Sa loob ng madilim na cubicle, ipinasok niya ang kanyang daliri sa kanyang lalamunan. Ang matinding pagduwal ay nagdulot ng luha sa kanyang mga mata, ngunit hindi siya tumigil hanggang sa mailabas niya ang buong tubig, kasama ang puting tableta na hindi pa tuluyang natutunaw sa kanyang sikmura. Nakahawak sa gilid ng lababo, tiningnan ni Julia ang kanyang sarili sa salamin. Ang kanyang mga mata ay mapula, ang kanyang buhok ay medyo gulo, at ang kanyang balat ay maputla. Mukha nga siyang isang babaeng nawawalan ng bait. Ngunit sa likod ng mga matang iyon may isang bagong apoy na nagsisimulang mag-alab, isang malamig at matigas na apoy. Narinig niya ang mahinang pagbukas ng pinto ng banyo. Paglingon niya, nakatayo roon si Yaya Loring, ang matandang katulong na nag-alaga sa kanya mula noong bata pa siya. Sa mga kamay nito ay may hawak na basang bimpo at ang mukha nito ay puno ng tahimik na pag-unawa at labis na lungkot. Walang sinabi ang matanda, ngunit ang pagdampi ng malamig na bimpo sa noo ni Julia ay sapat na upang sabihing hindi siya nag-iisa sa laban na ito. Inayos ni Julia ang kanyang sarili at lumabas ng banyo, pilit na pinapakalma ang kanyang naghahabol na hininga. Habang pabalik siya sa kanyang silid, nadaanan niya ang nakabukas na pinto ng silid tulugan ni Nicholas. Doon nakita niya ang isang bukas na maleta sa ibabaw ng kama at sa tabi nito ay may nakalatag na isang gintong kwintas na may pendant na hugis puso, isang kwintas na alam niyang hindi sa kanya dahil hindi niya kailanman nagustuhan ang ganoong disenyo. Isang pamilyar na amoy ng mamahaling pabango na hindi niya ginagamit ang dumaan sa kanyang ilong. Nagtama ang kanyang paningin sa isang tinabingang larawan sa tabi ng kama. Isang larawan ng kanilang kasal kung saan nakangiti silang dalawa habang hawak ang kamay ng isa't isa. Ngunit ngayon, ang larawang iyon ay tila isang malaking biro. Isang lihim na itinatago sa likod ng magandang ngiti ng kanyang asawa. Bago pa man siya makahakbang palayo, narinig niya ang boses ni Nicholas mula sa ibaba, nakikipag-usap sa telepono nang may mahinang tono, ngunit may kasamang tawa na bihira niyang marinig sa mga nakalipas na taon. Oo, Monica, huwag kang mag-alala. Konting tiis na lang. Matatapos din ang lahat ng ito sa susunod na buwan at makukuha na natin ang para sa atin. Ang pangalang iyon, Monica, ang pangalan ng pinakamatalik na kaibigan ni Julia noong kolehiyo, ang babaeng dinala niya sa kanilang kumpanya upang tulungan ito sa pananalapi. Ang pagtataksil ay hindi lamang nagmula sa kanyang asawa, kundi pati na rin sa taong itinuring niyang kapatid. Naramdaman ni Julia ang tila paghinto ng mundo sa kanyang paligid. Ang bawat piraso ng puzzle ay mabilis na nabubuo sa kanyang isip, bawat detalye ay nagpapakita ng isang malupit na katotohanan. Hindi lamang siya nais na alisin dahil sa ari-arian. Nais nilang burahin ang kanyang pag-iral upang palitan siya ng iba sa loob mismo ng kanyang sariling tahanan sa piling ng kanyang mga anak. Nang gabing iyon, habang ang buong bahay sa Forbes Park ay natutulog sa ilalim ng malamig na liwanag ng buwan, si Julia ay nakaupo sa sahig ng kanyang silid, yakap ang kanyang mga tuhod. Alam niyang simula sa gabing ito
Bawat segundo ay magiging isang labanan para sa kanyang kaligtasan at para sa kinabukasan ng kanyang mga anak. Ngunit paano niya lalabanan ang isang makapangyarihang lalaki tulad ni Nicholas, habang ang buong mundo ay naniniwalang siya ay unti-unting nawawalan ng bait? Isang mahinang tunog ng pag-vibrate ng telepono sa ilalim ng kanyang unan ang bumasag sa katahimikan ng gabi. Isang mensahe mula sa hindi kilalang numero ang lumitaw sa screen. Huwag mong iinumin ang mga ibinibigay nilang gamot. May mga mata ako sa loob ng bahay na iyan. Maghanda ka na, Julia. Hawak ang telepono sa kanyang nanginginig na palad, tinitigan ni Julia. Ang mensaheng tila isang maliit na kandila sa gitna ng madilim na bagyo. Ang liwanag ng screen ay gumuhit sa kanyang mukha. Nagpapakita ng mga luhang hindi niya namalayang pumatak na pala. Sino ang taong ito? Sino ang nakakaalam ng kanyang impyerno sa loob ng mansyon na ito? Ngunit bago pa man siya makasagot, biglang namatay ang screen ng telepono. Naiwan siyang muli sa gitna ng katahimikan at dilim ng kanyang silid. Inilagay niya ang telepono sa ilalim ng kutsyon at lumapit sa kanyang lumang tukador. Doon sa ilalim ng ilang piraso ng panyo ay nakatago ang isang maliit na kwadro. Tiningnan niya ang larawan sa loob nito. Isang masayahing Julia ang nakangiti, walang bahid ng takot kasama ang kanyang ama na may hawak na tasa ng kape habang nakatayo sa harap ng kanilang maliit na pabrika ng sapatos sa Marikina. 10 taon na ang nakalilipas. Ang bawat detalye ng larawang iyon ay nagpapakita ng isang buhay na tila dinala na ng agos ng panahon, isang buhay na puno ng pangarap bago pa man pumasok si Nicholas sa kanyang mundo. Tila bumalik ang kanyang gunita sa panahong halos gumuho ang kanilang buhay. Matapos mamatay ang kanyang ina, nalugi ang negosyo ng kanyang ama dahil sa pandaraya ng isang kasosyo. Sa gitna ng matinding pagsubok, nang halos mawalan na sila ng matitirhan, dumating si Nicholas Grayson tulad ng isang prinsipe sa mga kwentong pambata. Si Nicholas na noon ay isang batang negosyante na may malaking pangalan ang nagbayad ng lahat ng utang ng kanyang ama at muling nagbukas ng pabrika. Huwag kang mag-alala, Julia, bulong ni Nicholas noon habang hinahawakan ang kanyang mga kamay sa ilalim ng puno ng mangga sa kanilang lumang bakuran. Hinding-hindi ko hahayaang masaktan ka o ang pamilya mo. Hayaan mong ako ang maging sandigan mo. Ang mga salitang iyon na noon ay tila pinakamatamis na musika ay naging mitya ng kanyang habambuhay na pagkakatali. Dahil sa matinding utang na loob, hindi lamang ng kanyang ama, kundi ng kanyang buong pagkatao, tinanggap niya ang pag-ibig ni Nicholas nang walang pag-aalinlangan. Ikinasal sila sa isang marangyang simbahan at inakala ni Julia na iyon na ang simula ng kanyang walang hanggang kaligayahan. Nabalik lamang ang diwa ni Maribel nang marinig niya ang tunog ng takong ng sapatos ni Doña Aurora na naglalakad sa labas ng kanyang silid kinabukasan ng umaga. Ang bawat hakbang ng matanda ay may kasamang bigat na tila babawat dumi sa sahig ay kasalanan ni Julia. Julia, bumaba ka rito ngayon din. Mabilis na itinago ni Julia ang kwadro at lumabas ng silid. Sa ibaba ng hagdanan nakatayo si Doña Aurora habang hawak ang isang mamahaling florera na may kaunting alikabok sa ilalim. Tumingin ito sa kanya nang may pandidiri isang tingin na tila ba si Julia ay isang dumi na pilit na isinasama sa kanilang marangyang tahanan. Tingnan mo ito, sabi ni Aurora itinuro ang florera. Kahit ang simpleng pag-aalaga sa bahay na ito hindi mo magawa ng maayos. Sa bagay ano nga ba ang aasahan ko sa isang babaeng galing sa pamilyang walang alam kundi ang mabaon sa utang? Huwag mong kalilimutan, Julia, kung hindi dahil sa pera ng anak ko namatay ang tatay mo sa lansangan na parang aso. Yumuko si Julia, pilit na nilulunok ang bawat patak ng lason sa mga salita ng biyenan. Pasensya na po, Mama. Lilinisin ko po ulit. Dapat lang at huwag mo akong matawag-tawag na Mama. Hindi kita kakauri. Maghanda ka, darating si Dr. Valdez mamaya para sa lingguhan mong pagsusuri. Siguraduhin mong hindi ka magwawala sa harap niya tulad ng ginawa mo noong nakaraang linggo. Si Dr. Valdez. Ang pangalang iyon ay nagdulot ng malamig na kilabot sa likod ni Julia. Si Valdez ang personal na doktor ng pamilya Grayson, isang lalaking may malamig na ngiti at may mga matang tila laging may sinusuri na hindi mo nakikita. Sa tuwing dumarating ito, palagi siyang binibigyan ng mga bagong gamot at tinatanong tungkol sa mga bagay na hindi naman niya matandaan na ginawa niya. Nang hapon ding iyon dumating si Dr. Valdez. Nakaupo si Julia sa sofa sa sala, habang si Nicholas ay nakatayo sa tabi ng doktor, nakikipagbulungan ng may seryosong mukha.
Nang mapansin nilang nakatingin si Julia mabilis, nangumiti ang doktor at lumapit sa kanya. "Kumusta ang pakiramdam mo, Julia?" tanong ni Dr. Valdez habang kinukuha ang kanyang presyon. "Balita ko mula kay Nicholas, madalas ka pa ring nakakarinig ng mga bulong sa gabi." Tumingin si Julia kay Nicholas na ngayon ay nakatitig sa kanya nang may tila nag-aalalang mukha ngunit may lihim na babala sa kanyang mga mata. Alam ni Julia na kung sasabihin niyang wala siyang naririnig sasabihin ni Nicholas na nagsisinungaling siya upang itago ang kanyang sakit. Medyo mas mabuti na po ngayon, Doc." Mahinang sagot ni Julia pilit na ginagawang mahina at walang buhay ang kanyang boses upang maging kapanipaniwala ang kanyang pagiging may sakit. "Mabuti," sagot ng doktor habang nagsusulat sa kanyang maliit na kwaderno gamit ang isang mamahaling ballpen. Ang bawat pagpindot ng ballpen na iyon ay lumilikha ng tunog na tila ba ay isang hatol ng kamatayan sa kanyang kalayaan. "Ngunit kailangan nating dagdagan ang dosage ng iyong pampakalma. Napapansin ko na medyo mabilis pa rin ang tibok ng iyong puso. Nicholas, siguraduhin mong maiinom niya ito gabi-gabi." "Asahan mo, Doc," sagot ni Nicholas sabay tapik sa balikat ng doktor. Pagkaalis ni Dr. Valdez, sinamahan ito ni Nicholas sa labas. Habang wala sila, mabilis na sumunod si Julia sa kanila nang walang nililikhang tunog sa sahig. Nagtago siya sa likod ng malaking kortina malapit sa pintuan ng opisina ni Nicholas. Narinig niya ang kanilang mahinang usapan bago umalis ang doktor. "Sigurado ka ba na hindi siya magdududa, Nicholas?" tanong ni Dr. Valdez sa mahinang tono. "Hindi pa," malamig na sagot ni Nicholas. "Masyado siyang mahina para mag-isip. Ang mahalaga, maihanda mo ang mga dokumento. Gusto kong bago matapos ang buwan, maipasok na siya sa pasilidad nang walang ingay. Gagawin ko ang aking bahagi, ngunit siguraduhin mong maayos ang paglilipat ng pondo sa aking account sa ibang bansa tulad ng napagkasunduan natin." Ang bawat salita ay tila isang malamig na hampas ng latigo sa likod ni Julia. Ang kanyang buong buhay, ang kanyang kalusugan, at ang kanyang kalayaan ay ibinebenta na pala ng sarili niyang asawa sa isang doktor na mukhang pera. Nang bumalik si Nicholas sa loob, mabilis na bumalik si Julia sa sofa, umupo ng tahimik at ipinikit ang kanyang mga mata, na tila ba nakakaramdam ng matinding hilo. Naramdaman niya ang paglapit ni Nicholas at ang pagdampi ng kamay nito sa kanyang buhok. "Magpahinga ka na, aking mahal." Bulong ni Nicholas, ang kanyang tinig ay puno ng huwad na lambing. "Huwag kang mag-alala, malapit nang matapos ang paghihirap mo." Oo, matatapos din ito sa loob-loob ni Julia. Ngunit hindi sa paraang iniisip mo. Nang gabi ring iyon, habang mahimbing na natutulog si Nicholas dahil sa pagod mula sa trabaho, dahan-dahang bumangon si Julia. Sa tulong ni Yaya Loring na nakatayo sa labas ng pintuan upang magbantay, pumasok si Julia sa opisina ni Nicholas. Ginamit niya ang maliit na flashlight upang maghanap sa mga drawer ng mesa nito. Alam niyang may hinahanap siyang tiyak na dokumento. Pagkatapos ng ilang minutong paghahanap sa pinakailalim ng isang lihim na compartment sa ilalim ng desk, nahanap niya ang isang makapal na folder. Binuksan niya ito at tinutok ang liwanag ng flashlight. Ang kanyang puso ay tila huminto sa pagtibok. Isang kasunduan sa pagitan ni Nicholas Grayson at ng mental facility sa labas ng lungsod. Ngunit ang mas nakapanlulumo ay ang huling pahina ng dokumento. Isang pirmadong pagsang-ayon mula sa pasyente, ang kanyang sariling pirma, Julia Grayson, na nakasulat sa ibaba ng papel. Ang bawat kurba ng titik, ang bawat tuldok ay eksaktong kopya ng kanyang totoong pirma. Ngunit alam niyang hinding-hindi niya pinirmahan ang papel na ito. Pineke ito ni Nicholas ng may perpektong detalye upang ipakita na kusa siyang sumasang-ayon na ipasok sa ospital. Narinig niya ang mahinang tunog ng pagbaba nang hawakan ng pinto sa labas ng opisina. Ang pagbaba ng tansong hawakan ng pinto ay sinundan ng mabilis at malakas na pag-ubo ni Yaya Loring sa labas ng opisina. "Ay, Doña Aurora, gising pa po pala kayo? May kailangan po ba kayo sa kusina? Gusto niyo po ba ng mainit na gatas?" Ang boses ni Yaya Loring ay may sapat na lakas upang magsilbing babala. Sa loob ng madilim na silid, tila huminto ang pagdaloy ng dugo sa mga ugat ni Julia. Sa loob ng 3 segundo, mabilis ngunit maingat niyang ibinalik ang folder sa lihim na compartment, isinara ang drawer, at dumaan sa nakabukas na bintana patungo sa balkonahe sa labas. Sumasabay ang mabilis na kabog ng kanyang dibdib sa marahang paghihip ng malamig na hangin ng gabi.
Mula sa labas narinig niya ang pagpasok ni Doña Aurora sa opisina, ang tunog ng pagbukas ng ilang ilaw at ang marahas na pagrereklamo nito kay Yaya Loring bago muling lumabas. Nang makasiguro na ligtas na ang daan, dahan-dahang bumalik si Julia sa kanyang silid-tulugan sa pamamagitan ng konektadong balkonahe. Humiga siya sa kama, hinila ang makapal na kumot hanggang sa kanyang leeg at ipinikit ang mga mata habang ang kanyang buong katawan ay nanginginig pa rin sa takot. Doon sa ilalim ng dilim, pinanumpaan niya sa kanyang sarili na hindi siya papayag na maging biktima ng kanilang malupit na laro. Lumipas ang ilang araw. Ang mansion ng mga Grayson sa Forbes Park ay muling napuno ng liwanag, musika at ingay para sa isang marangyang salo-salo. Ito ay pagtitipon para sa mga kasosyo sa negosyo ni Nicholas at mga kilalang tao sa lipunan. Ang hangin ay mabango dahil sa mga mamahaling bulaklak at imported na alak, habang ang tunog ng mga kubyertos at marahang tawanan ng mga bisita ay pumuno sa malaking bulwagan. Sa gitna ng karangyaang iyon, nakatayo si Julia sa tabi ni Nicholas, suot ang isang asul na sutlang bestida na sadyang pinili ng kanyang asawa upang magmukha siyang disente, ngunit mahina. Napansin niya ang mga mapanuring tingin ng mga bisita, mga bulong-bulungan, na tila ba siya ay isang babasaging florera na anumang oras ay maaaring mabasag. Alam niyang ipinagkalat na ni Nicholas sa kanilang mga kakilala ang kwento tungkol sa kanyang lumalalang kondisyon sa pag-iisip. Ngunit ang mas matinding saksak sa kanyang puso ay ang pagdating ng isang espesyal na panauhin. "Julia, my dear, I'm so glad you're here. You look stable tonight." Si Monica. Suot ang isang pulang kasuotan na tila ba siya ang tunay na may-ari ng gabi. Lumapit si Monica kay Julia at niyakap ito ng mahigpit. Ang amoy ng pabango nito, ang parehong amoy na naamoy ni Julia sa silid-tulugan ni Nicholas, ay tila sumakal sa kanyang lalamunan. Pilit nang ngumiti si Julia, tinatanggap ang huwad na yakap ng babaeng itinuring niyang matalik na kaibigan. "Salamat, Monica. Masaya rin ako na nakarating ka." Mahinang sagot ni Julia, pinapanatili ang kanyang blankong ekspresyon. "Nicholas told me about your health." Bulong ni Monica, may kasamang peking lungkot sa kanyang mga mata. "Don't worry, Julia. As your best friend and now as Nicholas's new business consultant, I will make sure everything here is handled. You just need to focus on resting." Tiningnan ni Julia si Nicholas, na ngayon ay nakatayo sa tabi ni Monica. Ang kanyang kamay ay marahang dumaan sa likod ng babae, bago mabilis na ibinaba. Ang kanilang mga lihim na tinginan ay sapat na upang kumpirmahin ang lahat. Sila ay mga buwayang nakadamit pang kasal, naghihintay lamang ng tamang panahon upang tuluyan siyang lamunin. Naramdaman ni Julia ang unti-unting pag-ikot ng kanyang paligid, hindi dahil sa gamot, kundi dahil sa matinding puot at sakit. Upang hindi makagawa ng eksena, humawak siya sa braso ni Nicholas. "Nicholas, medyo umiikot ang paningin ko. Kailangan ko munang humiga sa maliit na resting room sa tabi ng opisina mo." "Of course, sweetheart," sagot ni Nicholas. Ang kanyang boses ay puno ng labis na pag-aalala para marinig ng mga bisita sa paligid. "Ihatid na kita." Inakay siya ni Nicholas patungo sa maliit na silid-tulugan sa tabi ng kanyang opisina. Humiga si Julia sa malambot na sofa at ipinikit ang kanyang mga mata. Kinumutan siya ni Nicholas, hinaplos ang kanyang noo at lumabas. Iniisip na ang kanyang asawa ay tuluyan ng hihilahin ng antok. Ngunit pagkasara ng pinto, dahan-dahang imulat ni Julia ang kanyang mga mata. Ang silid na ito ay may konektadong pinto patungo sa opisina ni Nicholas na natatakpan lamang ng isang makapal na bookshelf. Pagkalipas ng ilang minuto, narinig niya ang pagbukas ng pinto ng opisina. Ang mga yabag ng paa ay pamilyar. 3 tao ang pumasok. Sina Nicholas, Doña Aurora at Monica. "Sigurado ka bang tulog na ang baliw na yan?" marahas na tanong ni Doña Aurora. "Yes, Mama. Dr. Valdez increased her dosage. Sandali lang siyang tumayo sa labas kanina, pero sigurado akong hilong-hilo na." "Yon ngayon," sagot ni Nicholas, may kasamang malamig na tawa. "Good," sabi ni Monica, at narinig ni Julia ang tunog ng pag-upo nito sa swivel chair ni Nicholas. "I can't stand playing the sweet friend anymore, Nicholas. Ang hirap makipagplastikan sa kanya. Kailan ba natin siya tuluyang ipapasok sa pasilidad?" "Huwag kang mainip, Monica," sumingit si Doña Aurora. Inaayos pa ni Nicholas ang paglilipat ng mga trust fund ng mga bata sa ilalim ng pangalan mo bilang kanilang bagong tagapangalaga kapag opisyal nang idineklara ng korte na baliw si Julia. "Mas bagay sa iyo ang marangyang buhay na ito kaysa sa walang kwentang babaeng iyan na walang dinalang yaman sa pamilyang ito."
Everything is set, Monica deklara ni Nicholas. The documents I signed today will guarantee that once Julia is committed, you will have the full legal custody of the children and their inheritance. Wala siyang magagawa. Lying on the sofa in the dark room, Julia felt a cold tear escape from the corner of her eye. Gumulong ito pababa sa kanyang pisngi, pumatak sa tela ng unan, nang walang kahit munting tunog ng paghikbi. Iyon ang huling patak ng luha ng panghihinayang na iluluha niya para sa kanyang asawa at sa kanyang kaibigan. Ang bawat salitang kanyang narinig ay tila naging bakal na bumalot sa kanyang puso. Ang pag-ibig na dati nagpapahina sa kanya ay tuluyan ng pinalitan ng isang malamig at matigas na determination na iligtas ang kanyang mga anak mula sa mga kamay ng mga halimaw na ito. Pagkalipas ng isang oras natapos ang party at umalis ang mga bisita. Pumasok si Nicholas sa maliit na resting room upang gisingin si Julia. Nakita niya itong dahan-dahang bumabangon, may hawak na baso ng tubig, habang tila wala pa rin sa sarili. Inumin mo na ang huling gamot mo para sa gabi, Julia, sabi ni Nicholas, habang inaabot sa kanya ang isang maliit na asul na kapsula. Kinuha ito ni Julia, inilagay sa kanyang bibig, at uminom ng tubig sa harap ni Nicholas. Ngumiti ang kanyang asawa, hinalikan siya sa noo, at lumabas upang magpalit ng damit. Nang masigurong wala na si Nicholas, lumapit si Julia sa lababo, sa sulok ng silid. Idinura niya ang kapsula na nakatago sa ilalim ng kanyang dila. Binuksan niya ang gripo, hinayaan ang malamig na tubig na dumaloy upang tangay ng gamot pababa sa imbernal. Tinitigan ni Julia ang kanyang sarili sa salamin. Ang kanyang mukha ay wala ng bakas ng takot, kundi isang mapanganib na kalmado. Magsisimula na ang laro, Nicholas. Bulong niya sa sarili habang pinapanood ang huling bahagi ng gamot na natunaw sa umaagos na tubig. Kinaumagahan nagsimula na ang unang hakbang ng mapanganib na pagkukunwari ni Julia. Habang sila ay nag-aalmusal sa mahabang mesa, nagawa sa marmol, sadyang binitawan ni Julia ang hawak niyang tasa ng tsaa. Ang tunog ng pagkabagbag ng porselana sa sahig ay pumuno sa silid kasabay ng pagtapon ng mainit na likido sa mamahaling alpombra. Mabilis na tumayo si Doña Aurora, halos mapatili sa inis habang pinapagpag ang dulo ng kanyang kasuotan. Ano ba, Julia, napakakaliwa ng mga kamay mo, Nicholas? Tingnan mo ang asawa mo. Unti-unti na talaga siyang nawawalan ng kontrol sa sarili niyang katawan. Hindi sumagot si Julia, nanatili siyang nakatitig sa sahig, hinayaang lumaylay ang kanyang mga balikat, at nagkunwaring natatakot at nalilito. Ang kanyang mga mata ay pinalabo niya sa pamamagitan ng hindi pagkurap na tila ba wala siya sa kanyang sariling diwa. Lumapit si Nicholas sa kanya, hinawakan ang kanyang nanginginig na kamay, at hinalikan ito ng may huwad na habag. Huwag kang mag-alala, Mama, epekto lang yan ang bagong gamot niya. Normal lang na medyo manghina ang kanyang mga motor skills sa simula. Julia, sige na, bumalik ka na muna sa silid mo at magpahinga. Salamat, Nicholas. Pasensya na po. Bulong ni Julia, ginagawang gumaralgal ang kanyang tinig. Mabilis na lumapit si Yaya Loring, dala ang basahan upang linisin ang nabasag na tasa. Habang nakaluhod ang matanda sa sahig, saglit nitong iniangat ang kanyang ulo. Sa isang napakabilis na sandali, na hindi mapapansin ni na Nicholas at Aurora, binigyan ni Yaya Loring si Julia ng isang munting kindat at marahang pisil sa kanyang paa, isang tahimik na hudyat na nagsasabing, "Magpakatanda ka, nandito ako." Ang munting kilos na iyon ay nagbigay ng init sa nanlalamig na puso ni Julia. Iyon ang kanyang sandigan ng patunay na sa gitna ng malaking bahay na ito, na puno ng mga kaaway, may isang kaluluwang handang sumama sa kanya sa hukay. Nang umalis si Nicholas patungo sa kanyang opisina sa Makati, at sumama naman si Doña Aurora sa kanyang mga kaibigan para sa isang lingguhang laro ng mahjong, nagsimula ang tunay na trabaho ni Julia. Sa tulong ni Yaya Loring na nagbabantay sa may hagdanan, pumasok si Julia sa opisina ni Nicholas. Hindi lamang siya isang simpleng may bahay. Bago siya ikinasal, nag-aral siya ng accounting at nakatapos ng may karangalan. Alam niya kung paano basahin ang mga numero at kung saan nagtatago ng mga lihim ang mga tulad ni Nicholas. Binuksan niya ang personal na laptop ni Nicholas na madalas nitong iwanan kapag nagmamadali. Dahil sa ilang taon nilang pagsasama, alam niya ang mga posibleng password nito, ang kaarawan ng kanyang ina, o ang petsa ng pagtatatag ng Grayson Group. Sa pangatlong subok, nagbukas ang screen. Mabilis na gumalaw ang mga daliri ni Julia sa keyboard. Hinanap niya ang mga folder na may kinalaman sa mga transaction sa ibang bansa.
Doon niya nadiskubre ang isang serye ng mga dummy accounts sa mga bansang kilala bilang tax havens. Ang mga pondong nakalagay doon ay nagkakahalaga ng milyon-milyong piso, mga pondong dahan-dahang kinukuha mula sa trust fund ng kanyang 3 anak na iniwan ng kanyang yumaong ama. Habang kinokopya ni Julia ang mga account numbers at mga lihim na dokumento sa isang maliit na flash drive na nakatago sa loob ng kanyang medyas, narinig niya ang biglang pagbusina ng sasakyan sa labas. Dumating na si Doña Aurora nang mas maaga kaysa sa inaasahan dahil masama raw ang pakiramdam nito. Kasunod nito ang mabilis na yabag ng mga paa ng matanda na papaakyat sa hagdanan. Yaya, nasaan si Julia? Painumin mo nga ng tsaa, masakit ang ulo ko. Boses ni Doña Aurora na papalapit na sa pasilyo kung nasaan ang opisina. Napalunok si Julia. Kung makikita siya rito, masisira ang lahat ng kanyang pinaghirapan. Mabilis niyang tinanggal ang flash drive, isinara ang laptop, ngunit huli na para makalabas ng pinto dahil naroroon na si Aurora sa tapat nito. Sa labas narinig ang malakas na kalansing ng isang metal na tray na nahulog sa sahig. Si Yaya Loring ay sadyang nadulas sa tapat ng hagdanan dahilan upang matapon ang mga gamit at maantala ang pagpasok ng matandang Grayson. Ay pasensya na po, Doña Aurora, napakadulas po pala ng sahig na ko ang tiyaan ninyo natapon. Hiyaw ni Yaya Loring upang lumikha ng ingay. Napakalampa mo, talagang matanda ka. Maglinis ka nga riyan. Bulyaw ni Aurora na saglit na lumingon kay Yaya Loring. Ang ilang segundong distraction na iyon ay sapat na para kay Julia. Mabilis siyang umupo sa sahig sa sulok ng opisina ni Nicholas. Itinago ang flash drive sa kanyang damit, niyakap ang kanyang sariling mga tuhod, at nagsimulang dahan-dahang iugoy ang kanyang katawan pabalik-balik habang nakatitig sa kawalan. Binigyan niya ang kanyang sarili ng isang basang hitsura, hinayaang magbasa ang kanyang pisngi ng sarili niyang laway para magmukhang tuluyan ng nasisiraan ng bait. Nang pumasok si Doña Aurora sa opisina upang kumuha ng gamot sa cabinet ni Nicholas, nakita niya si Julia na nakaupo sa sulok, mukhang lutang at walang malay sa paligid. Napasimangot ang matanda at lumapit sa kanya ng may pandidiri. Ayan, tuluyan na ngang nasisiraan ng bait ang asawa mo, Nicholas. Mukha ka ng basahan, Julia. Nakakaawa ka, pero mas mabuti na iyan para hindi ka na makagulo sa amin. Hindi gumalaw si Julia. Nanatili siyang nakatitig sa isang tuldok sa pader, bagaman sa loob-loob niya ay nagdiriwang siya dahil hawak na niya ang unang piraso ng ebidensya na magpapabagsak sa kanila. Gabi na nang makabalik si Julia sa kanyang silid-tulugan. Matapos ang mahabang gabi ng pagtitiis sa mga tingin ni Nicholas, sa wakas ay nakamit niya ang pansamantalang katahimikan. Hinalughog niya ang ilalim ng kanyang kutsyon at kinuha ang maliit na telepono na ibinigay sa kanya ni Yaya Loring, isang teleponong walang nakakaalam kundi silang dalawa. Habang nakahiga siya, naramdaman niya ang marahang pag-vibrate ng telepono sa kanyang palad. Walang tunog ang gabi, kundi ang marahang pagtibok ng kanyang puso. Inilagay niya ang telepono sa kanyang tainga at sinagot ang tawag sa unang pagkakataon. Isang malalim at seryosong boses ng isang lalaki ang nagsalita sa kabilang linya. Alam ko ang ginagawa mo, Julia. Alam kong hindi ka baliw, at alam ko rin kung paano ka tutulungan na pabagsakin si Nicholas. Napaupo si Julia sa kama, halos mapigilan ang kanyang paghinga. Sa sino ka, bakit mo ako tinutulungan? Isang taong nawalan din ng lahat dahil sa kasakiman ng asawa mo. Magkita tayo bukas sa simbahan ng Quiapo 3:00 ng hapon. Huwag kang mahuhuli, Julia. Ito na ang tanging pagkakataon mo para makatakas. Kinabukasan, maagang gumising si Julia na may mabigat ngunit determinadong hakbang. Upang makalabas ng bahay ng hindi pinagdududahan, kinausap niya si Nicholas. Nang may maamong tinig, ginagaya ang isang asawang lubos na nangangailangan ng espiritual na lakas. Nicholas, bigyan, gusto ko sanang magsimba ngayon. Mahinang pakiusap niya habang nakatingin sa sahig. Gusto kong ipanalangin kay mahal na Poong Nazareno na gumaling na ako. Pakiramdam ko, mas mapapayapa ang isip ko roon. Tumingin si Nicholas sa kanyang ina na sumagot naman sa pamamagitan ng isang maliit na tango. Para sa kanila, ang pagpunta ni Julia sa simbahan ay isang magandang pagkakataon upang ipakita sa kanilang driver at mga bantay na ginagawa nila ang lahat para sa kalusugan ng may sakit na may bahay. Pinayagan siya ni Nicholas, ngunit inutusan ng kanilang personal na driver na si Mang Cardo na bantayan si Julia sa bawat hakbang nito. Ang simbahan ng Quiapo ay puno ng tao ng hapong iyon.
Ang hangin ay mabigat dahil sa amoy ng natutunaw na kandila usok ng mga sasakyan sa labas at ang sariwang bango ng mga kwintas na sampagita na ibinebenta ng mga tindera sa gilid ng kalsada. Ang bawat hampas ng bakal sa malaking kampana ng simbahan ay lumikha ng malalim na tunog na yumanig sa dibdib ni Julia. Tila ba ito ay isang tawag sa digmaan? Sa tulong ni Yaya Loring na sadyang huminto sa tapat ng mga nagbebenta ng kandila upang harangan ang paningin ni Mang Cardo, mabilis na lumusot si Julia sa gitna ng makapal na dagsa ng mga deboto na pumasok sa loob ng simbahan. Ang init at siksikan ng mga tao ay nagsilbing pinakamahusay na tabing para sa kanyang pagtakas. Naupo si Julia sa isa sa mga kahoy na upuan. Sa bandang likod malapit sa imahe ng itim na Nazareno. Pagkalipas ng ilang sandali, isang lalaking naka-jacket na may kupas na kulay ang dahan-dahang umupo sa kanyang tabi. Hindi ito tumingin sa kanya kundi nanatiling nakatitig sa altar, ngunit nagsimula itong magsalita sa isang mahinang bulong. Ako si Manuel, simula ng lalaki. Dating pangunahing abogado ng Grayson Group. Noong sinubukan kong ibunyag ang mga illegal na transaksyon ng asawa mo sa pamahalaan, sinira niya ang buhay ko. Ginamit niya ang kanyang kapangyarihan para palabasin na nagnakaw ako sa kumpanya. Tinanggalan ako ng lisensya at iniwan ako ng aking pamilya dahil sa takot. Humigpit ang kapit ni Julia sa kanyang panyo. Bakit mo ako tinutulungan ngayon, Manuel? Dahil ikaw lang ang may hawak ng susi para tuluyan siyang mapabagsak. At dahil ayokong matulad ka sa akin na mawalan ng lahat. Sagot ni Manuel nang may malalim na pait sa boses. May mga kontak ako sa labas ng bansa. Gagawa tayo ng mga bagong pasaporte para sa iyo at sa 3 mong anak sa ilalim ng bagong pangalan. Isang bagong pagkakakilanlan na hindi kailanman maaabot ng kapangyarihan ni Nicholas sa Pilipinas. Paano ang mga bata, paano ko sila mailalabas nang hindi nalalaman ni Nicholas? Tanong ni Julia, ang kaba ay muling gumapang sa kanyang lalamunan. Iyan ang kailangan nating pagplanuhan sa loob ng 2 taon. Kailangan mong magtiis, Julia. Kailangan mong patuloy na uminom ng kaunting dosis ng kanilang gamot o magkunwaring mahina upang hindi sila magduda habang dahan-dahan nating inililipat ang mga pondo ng mga bata sa Switzerland. At tandaan mo, kailangan natin ang bawat ebidensya ng kanyang mga illegal na transaksyon. Iyon ang magiging kalasag mo kapag nasa labas ka na. Nang matapos ang kanilang pag-uusap, dahan-dahang tumayo si Manuel at nawala sa gitna ng karamihan. Bumalik si Julia kay Yaya Loring at kay Mang Cardo na tila walang nangyari, ngunit ang kanyang puso ay mayroon ng bagong direksyon. Pagkalipas ng ilang araw, isang marangyang charity event ang ginanap sa isang sikat na hotel sa kapakinabangan ng mga ampunan. Isang kaganapan na inorganisa ng Grayson Group upang linisin ang kanilang pangalan. Pinilit ni Doña Aurora si Julia na dumalo upang ipakita sa publiko na sila ay isang mapagmahal na pamilya. Habang nakatayo si Julia sa sulok ng bulwagan, lumapit ang ilang mga elitistang kaibigan ni Doña Aurora. Ang kanilang mga tawa ay tila mga huni ng mga ibong mandaragit puno ng pambabastos na nakatago sa ilalim ng mga matatamis na ngiti. Ay Julia, balita ko ay madalas ka raw magkulong sa silid mo ngayon. Sayang naman ang ganda mo, mukhang kailangan mo talaga ng mas mahabang pahinga. Sabi ng isang babaeng may suot na makikintab na brilyante sa leeg. Huwag niyo na siyang masyadong tanungin. Sumingit si Doña Aurora habang humihigop ng champagne. Medyo nalilito pa ang isip niya ngayon. Mabuti na nga lang at nandyan si Nicholas para asikasuhin ang lahat ng kailangan niya. Napakabuting asawa ng aking anak. Kinagat ni Julia ang loob ng kanyang pisngi hanggang sa lumasa ang kaunting dugo. Pinatitig niya ang kanyang mga mata sa kawalan tinatanggap ang bawat panunuya ng walang kibo. Ang pagtitiis ng kanyang dangal ay ang pinakamataas na presyo na kailangan niyang bayaran para sa kalayaan ng kanyang mga anak. Nang makauwi sila sa mansyon ng gabing iyon, mabilis na kinuha ni Doña Aurora ang mga bata upang ilayo kay Julia. Huwag kayong lalapit sa mommy niyo, baka masaktan kayo. Hindi pa siya gumagaling. Ngunit habang hila-hila ni Aurora ang bunsong si Toby, dahan-dahang binitiwan ng bata ang kamay ng kanyang lola at mabilis na tumakbo patungo kay Julia bago siya naharang. Walang salitang binitawan si Toby, ngunit mabilis nitong ipinasok ang isang nakatuping papel sa palad ng kanyang ina bago siya muling hinila palayo ni Aurora ng may galit na muka. Nang makabalik si Julia sa kanyang silid, dahan-dahan niyang binuksan ang papel. Ito ay isang drawing.
Isang simpleng iginuhit na larawan ng isang pamilya, isang ina, na may hawak na 3 maliliit na bata. At sa itaas ay may nakasulat na mga titik. "We love you, Mommy. Please get well. We will protect you." Ang munting papel na iyon ay naging basang-basa dahil sa mga luha ni Julia na hindi na niya napigilan. Isang patunay na sa kabila ng lahat ng paninira at pagmamanipula ni Nicholas at Aurora, ang pag-ibig ng kanyang mga anak ay nananatiling puro at hindi magagapi. Upang mapakalma ang kanyang sarili, lumabas si Julia ng kanyang silid upang kumuha ng mainit na tubig sa kusina. Habang naglalakad siya sa pasilyo sa tabi ng opisina ni Nicholas, napansin niyang bahagyang nakabukas ang pinto nito. Ang marahang bulong ni Nicholas at Doña Aurora ay umabot sa kanyang pandinig. Napakagandang balita, Nicholas Buntes, si Monica. At lalaki ang dinala niya sa kanyang sinapupunan. Ang boses ni Doña Aurora ay puno ng labis na kagalakan na hindi kailanman narinig ni Julia noong siya ang nagdadalang tao. "Oh, Mama," sagot ni Nicholas, may kasamang yabang sa boses. "Kaya nga ipapahalubilo ko na ang mga gamit ni Monica rito sa bahay sa susunod na linggo. Sasabihin ko sa mga bata na siya muna ang mag-aalaga sa kanila habang si Julia ay tuluyan ng ipapasok sa klinika. Wala nang makakapigil sa atin." Napatigil si Julia sa gitna ng pasilyo. Ang kanyang hininga ay tila nag-freeze sa kanyang lalamunan habang ang isang pamilyar at masangsang na amoy ng mamahaling pabango na hindi sa kanya ang pabango ni Monica ay dahan-dahang dumaan sa hangin, tila isang babala ng isang paparating na salot na tuluyang kukuha sa kanyang tahanan. Sa sumunod na linggo, tuluyan ng dinala ni Nicholas si Monica sa mansion sa Forbes Park. Ipinakilala niya ito sa mga katulong at sa mga bata bilang kanyang executive assistant na pansamantalang titira sa malaking guest room sa ikalawang palapag. Ang katwiran ni Nicholas, kailangan niya ng tulong sa mga gawaing bahay at sa pag-aalaga sa mga bata dahil sa lumalalang kalagayan ni Julia. Mabilis na nagbago ang ihip ng hangin sa loob ng tahanan. Si Monica na may suot na mamahaling sutlang kasuotan ay nagsimulang kumilos na tila ba siya ang bagong reyna ng mansyon. Isang umaga nagpa siya si Julia na bumaba sa malawak na kusina. Nais niyang ipagluto ang kanyang mga anak ng paborito nilang sinigang na baboy. Habang dahan-dahan niyang hinahati ang mga gulay, narinig niya ang tunog ng mabibigat na hakbang ng sapatos ni Monica na pumasok sa kusina. "Hi, Julia," bati ni Monica nang may kasamang mapanuring ngiti habang nakasandal sa gilid ng refrigerator. "Inutusan ako ni Nicholas na i-check ang menu para sa tanghalian. Alam mo naman ayaw niya ng masyadong mamantika." Hindi sumagot si Julia. Ipinagpatuloy niya ang paghihiwa, ngunit marahas na hinablot ni Monica ang kutsilyo mula sa kanyang kamay. "Makinig ka sa akin, Julieta." Bulong ni Monica, inilapit ang kanyang mukha na may amoy ng mamahaling kolorete. "Huwag mo nang pahirapan ang sarili mo. Nakakasira ka lang ng mood dito sa bahay. Mas mabuti pang manatili ka na lang sa silid mo at hintayin ang araw ng pag-alis mo. Huwag kang mag-alala, mas aalagaan ko si Nicholas at ang mga bata ng higit pa sa kaya ang isang baliw na babaeng tulad mo." Humigpit ang kamao ni Julia sa ilalim ng lamesa. Ang bawat salita ni Monica ay tila isang maruming putik na ipinahid sa kanyang mukha. Ngunit hiningahan niya ito nang malalim pinalunok ang kanyang galit at pilit na ibinalik ang dazed na hitsura sa kanyang mga mata. Tumango siya ng dahan-dahan at umatras, hinayaan si Monica na kunin ang kontrol sa kusina. Ngunit bago siya tuluyang umalis, dahan-dahang hinaplos ni Julia ang gilid ng marmol na lababo, ang hawakan ng lumang sandok at ang bawat sulok ng kusina kung saan siya nagpalipas ng maraming taon bilang isang mapagmahal na asawa at ina. Isang tahimik na pamamaalam sa bawat sulok ng bahay na ito. Alam niyang malapit na siyang umalis at ang bawat pamilyar na bagay na kanyang hinahawakan ngayon ay hindi na niya muling makikita. Sa hapagkainan naman, tahasang ginamit ni Doña Aurora ang kanyang impluwensya upang ilayo ang mga bata sa kanilang ina. "Toby, tingnan mo ang bagong laruan na binili sa iyo ni Tita Monica mo," malambing na sabi ni Aurora sa bata habang itinuturo si Monica na nakaupo sa tabi ni Nicholas. "Mas mabuti pa siya palagi kayong naiisip. Hindi tulad ng mommy niyo na palaging tulog at walang pakialam sa inyo." Tumingin si Toby at ang kanyang mga kapatid kay Julia nang may malulungkot at nalilitong mga mata. Gusto nilang lumapit sa kanilang ina, ngunit ang mahigpit na hawak ni Aurora sa kanilang mga balikat ay nagpigil sa kanila. Tumingin si Julia sa kanila at binigyan sila ng isang lihim marahang ngiti at isang banayad na tango, isang senyas na nagsasabing,
Magpakatatag sila at huwag mag-alala. Hating gabi na nang magsimula ang ikalawang bahagi ng plano ni Julia. Habang mahimbing na natutulog si Nicholas, dahan-dahan siyang bumangon at lumabas ng silid upang maghanap pa ng mga karagdagang dokumento sa mga gamit ni Nicholas na hindi pa niya nabubuksan. Pumasok siya sa maliit na library sa kabilang panig ng bahay. Habang kinakalkal niya ang isang lumang cabinet na gawa sa madilim na kahoy, may nakapa siyang isang maliit na kahon na gawa sa lata na nakatago sa likod ng mga lumang libro ng batas. Dahan-dahan niyang binuksan ang takip ng lata upang hindi lumikha ng anumang ingay. Sa loob nito bukod sa ilang lumang sulat, ay may isang puting panyo na kupas na ang kulay dahil sa kalumaan. Nang ilatag niya ito sa ilalim ng liwanag ng kanyang maliit na flashlight, nakita niyang may mga tuyong mantsa ng madilim na dugo sa gitna ng tela. May nakaborda ring maliit na titik na S sa sulok ng panyo. Napakunot noo si Julia. Kanino ang panyong ito? At bakit ito itinatago ni Nicholas ng ganoon kasiguro? Kasama ang kanyang mga pinakapribadong gamit. Ang misteryong ito ay nag-iwan ng isang malamig na tanong sa kanyang isip. Bumalik si Julia sa kanyang silid tulugan upang ipagpatuloy ang paglilipat ng mga pondo gamit ang kanyang hidden laptop sa ilalim ng gabay ni Manuel. Nakaupo siya sa sahig sa tabi ng kama, ang tanging liwanag ay ang malamig na sinag mula sa screen ng computer na gumuguhit sa kanyang mukha sa gitna ng kadiliman. Mabilis na gumagalaw ang kanyang mga daliri habang pinapanood ang unti-unting paglipat ng mga transaction sa Swiss bank account na inihanda para sa kanila. Ngunit sa gitna ng kanyang konsentrasyon, narinig niya ang dahan-dahang pag-ungol ng hingyas ng pinto ng kanyang silid. Bago pa man niya maibaba ang screen ng laptop, bumukas na ng tuluyan ang pinto. Isang mahabang anino ang gumapang sa sahig patungo sa kanya at sa tapat ng pintuan ay nakatayo si Monica. Suot nito ang isang manipis na pantulog, may hawak na baso ng tubig at may isang malupit at mapang-asar na ngiti sa kanyang mga labi. Ang liwanag mula sa computer ay tumama ng diretso sa mukha ni Monica na nagpakita ng kanyang matagumpay na ekspresyon. Anong ginagawa ng baliw na Reyna sa kalagitnaan ng gabi? Tanong ni Monica sa isang nakakatakot na bulong. Mabilis na isinara ni Julia ang screen ng laptop at niyakap ito ng mahigpit sa kanyang dibdib. Sa isang kisap mata binura niya ang lahat ng takot sa kanyang mukha at pinalitan ito ng isang walang buhay at nakatatakot na titig. Nagsimula siyang dahan-dahang umugoy pabalik-balik sa sahig habang humuhuni ng isang lumang hele sa isang patag at walang emosyong tinig. Matulog ka na aking sinta, huwag nang umiyak. Bulong ni Julia sa laptop na tila ba ito ay isang sanggol. Tumingin siya kay Monica ng may malalaking mata na walang kahit munting kislap ng talino. Nandyan na si Lola, kukunin niya ang mga laruan mo. Naramdaman ni Monica ang mabilis na paggapang ng kilabot sa kanyang balat habang nakatingin sa tila tuluyan ng nabaliw na asawa ni Nicholas. Ang kanyang mapang-asar na ngiti ay napalitan ng pandidiri. Napakalala mo na talaga, Julia, sabi ni Monica sabay pagirap. Mabuti pa nga na mabulok ka na lang sa ospital. Enjoy your last days in this house. Nang marinig ni Julia ang marahang paglapat ng pinto at ang paglayo ng mga hakbang ni Monica, dahan-dahan niyang ibinaba ang laptop. Pakiramdam niya ay matutunaw ang kanyang mga tuhod sa sobrang kaba. Nakaligtas siya sa gabing iyon, ngunit alam niyang lalo pang naging masikip ang hawla na kanyang kinasasadlakan. Lumipas ang 2 taon. 2 taon ng walang katapusang pagtitiis at pagpapanggap. Sa paningin ng mundo, si Julia Grayson ay isa na lamang anino ng kanyang nakaraan. Bihira na siyang lumabas ng kanyang silid at kapag may mga bisita, nakikita lamang siya na nakaupo sa hardin habang nakatitig sa kawalan. Sa loob ng 2 taong iyon, nanganak si Monica ng isang lalaki na pinangalanang Nathan. Ang buong mansyon ay tuluyan ng pinamunuan ni Monica at Doña Aurora, habang si Julia ay itinuring na parang isang buhay na multo. Ngunit sa likod ng tabing ng kanyang kabaliwan, si Julia ay patuloy na nakikipag-ugnayan kay Manuel. Dahan-dahan sa paraang hindi lilikha ng hinala sa mga accountant ni Nicholas, nailipat nila ang halos kalahati ng mga lihim na pondo ni Nicholas sa isang ligtas na account sa Switzerland sa ilalim ng bagong pangalan ni Julia at ng mga bata. Ang pinakamahirap na bahagi ng kanyang pagtitiis ay ang kanyang mga anak. Sa tuwing umaalis sina Nicholas at Aurora, doon lamang nagkakaroon si Julia ng pagkakataon na yakapin ang kanyang 3 anak sa dilim ng gabi. Lihim niya silang tinuturuan para sa paparating na araw ng paglalakbay.
Mga anak, makinig kayo kay mommy. Bulong niya sa kanila isang gabi habang nakakulong sila sa loob ng aparador bilang laro. Darating ang araw na maglalaro tayo ng malaking tagu-taguan. Kapag sinabi ni mommy ang salitang oras na para maglaro, kailangan ninyong kunin ang inyong maliliit na backpack na itinago ni Yaya Loring sa bodega at sumunod kayo sa kanya ng walang ingay. Maliwanag ba? Ang kanyang panganay na anak na si Daniel, na noon ay 12 taong gulang na, ay tumango ng may seryosong mukha. Opo, mommy, protektahan po namin si Toby at si Lara. Hindi po kami maingay. Ang makita ang kanyang 3 anak na nagkakaisa sa pag-iingat ng kanyang pinakamalaking lihim. Ang kanilang kawalan ng mali siya, ngunit maagang pagkaunawa sa panganib ang nagbigay kay Julia ng lakas na huminga pa sa bawat araw ng impyerno. Ngunit ang takbo ng panahon ay biglang bumilis nang magkaroon ng hindi inaasahang audit sa kumpanya ni Nicholas dahil sa hinala ng tax evasion. Naging abala at mainit ang ulo ni Nicholas sa nakalipas na mga linggo. Alam ni Julia na kapag tuluyang bumagsak si Nicholas bago sila makatakas, maaaring ma-freeze ang lahat ng kanilang ari-arian at hindi na sila makakaalis ng bansa. Sa gitna ng tensyong ito, lihim na hinila ni Yaya Loring si Julia sa isang sulok ng labandera isang hapon. Ang mukha ng matanda ay maputla at puno ng takot. Julia, may nalaman ako, Paita. Bulong ni Yaya Loring habang kunwaring nagtutupi ng mga tuwalya. Tungkol sa panyong may dugong nahanap mo. At sa letrang S. Ano iyon, Yaya? Tanong ni Julia habang mabilis na lumingon sa paligid. Bago ka pa man pakasalan ni Nicholas, may unang asawa siya, si Sofia. Ang sabi ng pamilya Grayson, sa lahat lumayas daw ito, kasama ang ibang lalaki. Ngunit nalaman ko mula sa isang lumang katulong na nagtrabaho rito, idineklara rin siyang unstable ni Dr. Valdez bago siya tuluyang nawala. At ang panyong iyon, panyo ni Sofia na natagpuan sa sasakyan ni Nicholas matapos ang gabi ng kanyang huling pagkawala. Isang malamig na hangin ang tila dumaan sa likod ni Julia. Si Sofia, ang unang asawa na pinalabas ding baliw bago tuluyang naglaho ng parang bula. Doon natanto ni Julia ang buong katotohanan. Si Nicholas ay isang halimaw na nakagawa na ng ganitong krimen noon at kung hindi siya makakatakas ang kanyang kapalaran, ay magiging katulad din ng kay Sofia. Nakarating sila sa gabi bago ang kanilang ika-10 anniversary party, isang marangyang okasyon na gagamitin ni Nicholas upang ipakita sa lipunan na nananatili siyang matatag sa kabila ng investigasyon ng pamahalaan. Habang nag-aayos si Julia ng kanyang mga huling gamit sa isang maliit na bag na itatago ni Yaya Loring, narinig niya ang mahinang usapan ni Nicholas at Doña Aurora sa katabing silid-aklatan. Nakaayos na ba ang lahat kay Valdez? Ang tanong ni Doña Aurora. Oh, Mama, malamig na sagot ni Nicholas. Bukas pagkatapos ng party, didiretso na siya sa institusyon. Nakaredy na ang sasakyan ng ospital sa likod ng hotel. Walang makakahalata sa gitna ng selebrasyon. Pagkatapos nito, malaya na tayo at si Monica na ang opisyal na hahawak sa mga bata. Napatigil ang kamay ni Julia sa hawakan ng kanyang bag. Ang kanyang puso ay tila gustong sumabog sa tindi ng kaba. Bukas na ang araw ng kanyang takas, ngunit bukas din ang araw ng kanyang katapusan kung magkakamali siya ng kahit isang munting hakbang. Dahan-dahan niyang hinila ang metal na kandado ng kanyang maleta. Upang isara ito, ang marahang tunog ng paglapat ng zipper ay tila ba naging isang huling babala sa paparating na bagyo ng kinabukasan. Ang gabi ng pagdiriwang ay nagsimula sa isang marangyang ballroom ng isang sikat na hotel sa Manila. Ang tema ay Masquerade, isang celebration kung saan ang lahat ng bisita ay nakasuot ng mga makukulay at makikintab na maskara. Sa paningin ni Julia, ito ang pinakaangkop na disenyo para sa gabi ng kanyang pagtakas dahil ang bawat taong naroroon ay matagal nang nakasuot ng huwad na mukha sa harap ng isa't isa. Suot ni Julia ang isang pilak na maskara na may disenyo ng mga pakpak ng ibon, habang si Nicholas ay may suot na ginto, at si Monica naman ay pulang maskara na pinalamutian ng mga balahibo. Sa kalagitnaan ng gabi, tumayo si Nicholas sa gitna ng entablado at itinaas ang kanyang baso ng alak. Isang toast para sa aking pinakamamahal na asawa, si Julius, deklara ni Nicholas sa isang malakas na boses na narinig ng buong bulwagan. Sa kabila ng kanyang mahabang pakikipaglaban sa kanyang malubhang karamdaman, siya pa rin ang nananatiling puso at liwanag ng aming tahanan para sa 10 taon ng aming pagsasama. Ang buong bulwagan ay napuno ng marahang palakpakan ng mga bisita.
Pilit na ngumiti si Julia sa likod ng kanyang pilak na maskara bagaman sa loob-loob niya ay nararamdaman niya ang matinding pandidiri sa bawat salitang binitawan ng kanyang asawa. Alam niyang sa labas ng hotel, naghihintay na ang ambulansyang kinuha ni Nicholas upang dalhin siya sa institusyon pagkatapos ng huling toast. Nagkunwari si Julia na medyo nahihilo upang makalayo sa karamihan. Lumakad siya patungo sa VIP lounge ng hotel na may katabing balkonahe. Sa kanyang daan na daanan niya ang isang malaking itim na grand piano na nakalagay sa tahimik na sulok ng bulwagan. Napatigil si Julia. Dahan-dahan niyang hinubad ang kanyang gintong wedding ring mula sa kanyang daliri, ang singsing na naging simbolo ng kanyang 10 taong pagkakakulong sa gintong hawla ng mga Grayson. Nang walang kahit munting tunog, dahan-dahan niyang inilapag ang singsing sa ibabaw ng makintab na itim na kahoy ng piano. Isang huling pagpunit sa lahat ng ugnayan niya kay Nicholas. Iniwan niya ang ginto ng kanyang nakaraan upang yakapin ang kalayaan ng kanyang hinaharap. Nagsimula na ang huling bahagi ng plano. Ang kalangitan sa labas ay biglang napuno ng makukulay na liwanag mula sa nakatakdang fireworks display. Ang bawat matinding pagputok ng mga paputok sa ere ay lumikha ng malakas na dagundong na yumanig sa mga bintana ng hotel, isang ingay na sadyang ginamit ni Julia upang takpan ang kanyang mga galaw. Habang ang lahat ng tao kabilang ang mga gwardya ni Nicholas ay nakatingin sa balkonahe upang manood ng mga paputok, mabilis na lumusot si Julia sa service exit ng hotel kung saan naghihintay si Yaya Loring kasama ang kanyang 3 anak. Walang dalang malalaking bag ang mga bata kundi maliliit na backpack lamang na madaling bitbitin. Mabilis silang sumakay sa isang simpleng sasakyan na inihanda ni Manuel at dumiretso sa Ninoy Aquino International Airport. Ang tensyon sa loob ng sasakyan ay halos sumakal kay Julia. Yakap-yakap niya ang kanyang 3 anak habang tahimik na nagdarasal. Alam niyang kapag nalaman ni Nicholas na wala na siya sa hotel, mabilis nitong gagamitin ang lahat ng kanyang koneksyon upang harangan ang lahat ng labasan sa bansa. Nakarating sila sa airport at mabilis na naglakad patungo sa immigration checkpoint. Bit-bit ni Julia ang kanilang mga bagong pasaporte sa ilalim ng pangalang Elena Santos at ng kanyang 3 anak na inihanda ni Manuel sa Switzerland. Nang iabot niya ang mga dokumento sa opisyal ng immigration, tila huminto ang pagtibok ng kanyang puso. Tinitigan ng opisyal ang kanyang pasaporte, tiningnan ang kanyang mukha, at pagkatapos ay mabilis na nag-type sa computer. "Sandali lang po, Ma'am Elena," seryosong sabi ng opisyal habang nakatitig sa screen. May kaunting babala na lumalabas sa system para sa mga passport numbers na ito. "Kailangan ko muna kayong hilingin na sumama sa aming opisina para sa karagdagang beripikasyon." Pakiramdam ni Julia ay gumuho ang mundo sa kanyang paanan. Ang kanyang panganay na si Daniel ay humigpit ang kapit sa kanyang kamay habang si Yaya Loring ay nagsimula ng manginig sa takot. Alam ni Julia na kapag pumasok sila sa opisinang iyon, hinding-hindi na sila makakaalis. Ngunit bago pa man sila makahakbang, isang mataas na opisyal ng airport na naka-uniforme ang biglang lumapit sa counter. Tumingin ito kay Julia, binigyan siya ng isang munting tango at hinarap ang opisyal ng immigration. "Ay override mo ang babala na iyan, officer," utos ng mataas na opisyal sa isang malamig na tinig. "Maayos ang mga dokumento nila. Ako na ang bahala sa system." Nag-atubili ang opisyal ngunit mabilis ding sinunod ang utos. Tinatakan nito ang mga pasaporte at iniabot kay Julia. "Ligtas na paglalakbay, ma'am," seryosong sabi ng mataas na opisyal kay Julia, bago ito dahan-dahang tumalikod at nawala sa karamihan. Sino ang taong ito? Sino ang nag-utos sa kanya na iligtas sila sa huling sandali? Ang misteryong ito ay nanatiling nakabitin sa isip ni Julia habang mabilis silang tumatakbo patungo sa boarding gate. Pagkalipas ng ilang minuto, ang malaking eroplano patungong Zurich, Switzerland ay dahan-dahang lumipad patungo sa madilim na kalangitan. Mula sa bintana, tinitigan ni Julia ang unti-unting pagliit ng mga liwanag ng lungsod ng Maynila. Sa wakas, malaya na sila. Samantala, bumalik si Nicholas sa kanyang silid-tulugan sa hotel matapos mapagtanto na wala na si Julia sa bulwagan. Ang kanyang mukha ay maputla sa matinding galit dahil ang mga doktor na kinuha niya ay naghihintay pa rin sa likod ng hotel, ngunit walang pasyenteng dumating. Habang hinalughog niya ang buong silid, may napansin siyang isang maliit na pulang kahon na gawa sa pelus na iniwan sa ibabaw ng mesa. Inakala niyang ito ang mga alahas ni Julia na nakalimutan nitong dalhin. Ngunit nang buksan niya ang kahon,
Walang kahit munting alahas sa loob. Sa halip may isang maliit na flash drive doon na may kasamang maliit na digital countdown screen na may nakasulat na mensahe. Ang ginto mong hawla ay naging abo na Nicholas. Panoorin mo ang pagguho ng iyong kaharian. Kasabay nito ang telepono ni Nicholas sa kanyang bulsa ay nagsimulang makatanggap ng sunod-sunod na alerto mula sa kanyang mga bangko at sa pamahalaan. Ang bawat mensahe ay naglalaman ng mga babala tungkol sa mabilis na pagkaubos ng kanyang mga lihim na pondo at ang opisyal na pag-freeze sa mga ari-arian ng Grayson Group dahil sa pagsisimula ng isang international na investigasyon para sa laundering ng pera. Ang unang umaga sa isang maliit na bayan sa Switzerland ay dinala ng isang kakaibang katahimikan. Walang maingay na busina ng mga sasakyan, walang marahas na sigaw mula kay Doña Aurora, at walang mabibigat na hakbang ni Nicholas na nagdadala ng takot sa bawat sulok ng bahay. Ang tanging naroroon ay ang marahang pagsipol ng malamig na hangin sa kabundukan na humahampas sa salaming bintana ng kanilang malit, ngunit napakainit na chalet sa lilim ng Alps. Lumapit si Julia sa bintana, hawak ang isang tasa ng mainit na tsaa. Tinitigan niya ang kanyang sariling mga kamay, hindi na ito nanginginig tulad ng dati dahil ilang linggo na siyang hindi nakakatikim ng mga gamot na ibinibigay ni Nicholas at Dr. Valdez. Ang kanyang isip ay dahan-dahang nagiging malinaw, tila ba ang isang makapal na ambon ay unti-unting napapawi upang ipakita ang liwanag ng araw. Gayunpaman ang trauma ng nakalipas na 2 taon ay hindi madaling mawala. Sa tuwing nakakarinig si Julia ng kahit munting kaluskos sa labas ng bahay, mabilis na lumulukso ang kanyang puso sa kaba iniisip na baka nahanap na sila ng mga tauhan ni Nicholas. Ang bawat estranghero na dumadaan sa tapat ng kanilang bakuran ay pinagmamasdan niya ng may matinding hinala. Nahirapan din ang kanyang 3 anak sa simula. Ang biglang paglipat mula sa mainit na klima ng Maynila patungo sa nagyayelong kapaligiran ng Switzerland, ang pagkakaiba ng wika, at ang lungkot ng pag-iwan sa kanilang nakaraang buhay, ay naging sanhi ng madalas na pag-iyak ni Toby at Lara sa gabi. Si Yaya Loring naman ay ginagawa ang lahat upang magluto ng mga pagkaing Pilipino gamit ang mga lokal na sangkap. Ngunit mahirap talagang hanapin ang lasa ng tahanan sa gitna ng dayuhang lupain. Upang matulungan ang mga bata na makalimot sa takot nagpasya si Julia na dalhin sila sa isang maliit na parke malapit sa kanilang chalet isang hapon. Ang parke ay napapaligiran ng mga matatayog na puno ng pino na may kaunting patong ng niebe at ang sahig ay natatakpan ng malambot na damuhan. Noong una nakaupo lamang sina Daniel, Lara at Toby sa tabi ni Julia, nakatitig sa ibang mga batang Swiss na masayang naglalaro sa slide at swing. Ang kanilang mga katawan ay nananatiling matigas isang ugali na nakuha nila sa mansyon sa Forbes Park kung saan bawal silang gumawa ng ingay kapag naroroon ang kanilang ama. Sige na mga anak, malambing na bulong ni Julia habang hinahaplos ang likod ni Daniel. Pwede kayong maglaro. Malaya na kayong tumakbo ng mabilis. Tumingin si Daniel sa kanyang mga kapatid, hinawakan ang kamay ni Toby at dahan-dahang lumapit sa swing. Pagkalipas ng ilang minuto ang takot ay unti-unting natunaw sa init ng kanilang paglalaro. At doon sa ilalim ng malamig na dapit hapon ng Switzerland, narinig ni Julia ang isang tunog na matagal na niyang hindi naririnig sa nakalipas na 2 taon, ang malakas puro at masayang tawa ng kanyang 3 anak na naghahabulan sa damuhan nang walang anumang takot o pag-aalinlangan. Napakapit si Julia sa kanyang sariling dibdib habang ang mga luha ng matinding kagalakan ay dahan-dahang gumulong sa kanyang mga pisngi. Ang makitang muli ang liwanag sa mga mata ng kanyang mga anak. Ang bawat sakripisyo, ang bawat gabing pagtitiis ng panlalait at pagpapanggap na baliw ay nagkaroon ng ganap na halaga sa sandaling iyon. Ang kanilang tawa ay ang pinakamagandang awit ng kanilang kalayaan. Nang makabalik sila sa chalet, nagsimula na si Julia sa kanyang counter-attack. Gamit ang isang ligtas at naka-encrypt na koneksyon na inihanda ni Manuel, ipinadala niya ang lahat ng mga dokumentong nakuha niya mula sa laptop ni Nicholas sa mga awtoridad sa Switzerland at sa mga international na ahensya laban sa money laundering. Ang mga detalyadong ulat ng mga illegal na transaction ng Grayson Group ay sapat na upang gisingin ang pansin ng mga matataas na opisyal ng batas. Ngunit sa gitna ng kanyang pag-asa, may isang bagay na patuloy na gumugulo sa isip ni Julia. Sa nakalipas na 3 araw napapansin niya ang isang matangkad na lalaki na nakakoat ng madilim na kulay na nakatayo
malapit sa poste ng ilaw sa dulo ng kanilang kalsada. Hindi ito gumagalaw kundi nananatiling nakatitig sa kanilang chalet sa loob ng ilang oras bago dahan-dahang umalis kapag sumasapit ang gabi. Sino ang lalaking ito? Nahanap na ba sila ng mga galamay ni Nicholas? O may ibang taong nagmamasid sa kanilang bawat galaw? Ang panganib ay tila muling bumubulong sa kanyang tainga. Isang nakabiting misteryo na hindi niya mahanapan ng kasagutan. Habang sila ay naghahanda para sa hapunan, binuksan ni Yaya Loring ang maliit na telebisyon sa sala na nakakonekta sa isang international na balita sa wikang Ingles. Isang biglaang ulat ang lumitaw sa screen na sinundan ng larawan ng pamilyar na gusali ng Grayson Group sa Makati, at pagkatapos ay ang mukha ni Nicholas Grayson na may nakasulat na salitang under investigation. Ayon sa mga huling ulat mula sa Interpol, pahayag ng tagapagbalita sa television, ang Grayson Group, isa sa mga pinakamalaking kumpanya sa Pilipinas, ay opisyal ng isa sa ilalim sa isang malawakang investigasyon dahil sa mga ebidensya ng malawakang paglilipat ng pondo sa ibang bansa at huwad na deklarasyon ng mga ari-arian. Ang CEO nito na si Nicholas Grayson ay kasalukuyan ding hinahanap para sa pagpapatupad ng warrant of arrest. Napatitig si Julia sa screen ng telebisyon. Ang kanyang hininga ay tila sumabay sa biglang paglakas ng ihip ng hangin sa labas, na humahampas sa kanilang bubungan na lumilikha ng isang mahaba at nakatatakot na tunog na tila ba ay isang babala ng isang paparating na digmaan na hindi na niya matatakasan. Ang pagguho ng kaharian ng mga Grayson ay mabilis at walang awang nagpatuloy. Sa Maynila, ang balita tungkol sa investigasyon ng Interpol ay naging mitya ng malawakang panic sa mga stockholders ng Grayson Group. Bumagsak ang halaga ng kanilang mga shares sa pinakamababang antas sa kasaysayan ng kumpanya, habang ang mga bangko ay isa-isang naglunsad ng freeze order sa lahat ng personal at corporate accounts ni Nicholas. Ang mansion sa Forbes Park na dati ay simbolo ng kanilang kapangyarihan ay naging pugad ng matitinding sigawan at pag-aaway. Si Monica na noon ay umaasang magiging reyna ng buong yaman ng pamilya ay nagsimulang makipagsagutan kay Nicholas nang may matinding galit. Wala kang kwenta, Nicholas. Hiyaw ni Monica habang nanginginig sa inis, habang kandong ang kanyang umiiyak na sanggol. Naniwala ako sa mga pangako mo. Sinabi mo sa akin na secured ang lahat, pero ngayon pati ang mga personal kong gamit ay baka kunin ng mga bangko. Paano na ang anak ko? Manahimik ka, Monica. Sagot ni Nicholas, ang kanyang mukha ay puno ng matinding pagod at bagsik. Kung hindi dahil sa mga kapritsyo mo, hindi sana naging ganito kahigpit ang audit. Huwag mo akong sisihin dahil pareho lang nating ginusto ito. Sa kabilang silid, si Doña Aurora ay nakahiga sa kama, hindi na makabangon dahil sa matinding stroke na dinala ng kahihiyan at stress matapos siyang iwasan at talikuran ng kanyang mga kaibigan sa high society. Ang mapagmataas na matanda ay naiwang mag-isa nakatitig sa kisame habang dahan-dahang kinakain ng sariling sipayo ang kanyang natitirang lakas. Habang nangyayari ang lahat ng ito sa Pilipinas, si Julia sa ilalim ng kanyang bagong pangalan na Elena Santos ay hindi lamang nanonood mula sa Switzerland. Sa tulong ng mga lihim na dokumentong nakuha niya, nakipag-ugnayan siya sa mga pangunahing international na creditors ni Nicholas sa Zurich. Ibinigay niya sa kanila ang mga patunay na si Nicholas ay gumagamit ng mga peking ari-arian bilang collateral para sa kanyang mga bilyong pisong utang. Ang impormasyong ito ang naging huling tulak upang formal ng simulan ng mga dayuhang bangko ang pagsamsam sa lahat ng natitirang ari-arian ng mga Grayson sa labas ng bansa. Isang gabi matapos asikasuhin ang mga huling dokumento kasama si Manuel sa pamamagitan ng internet, tumayo si Julia sa harap ng malaking salamin sa kanyang silid tulugan. Dahan-dahan niyang inalis ang kanyang makapal na sweater at tinitigan ang kanyang sarili. Wala na ang maputlang balat ng isang babaeng dahan-dahang nilalason ng gamot. Wala na ang mga matang puno ng takot at kalituhan. Ang nakatayo sa harap ng salamin ay isang babaeng may matatag na tindig, may mga matang puno ng talino, at may mukhang nagpapakita ng isang matapang na ina na nagawang iligtas ang kanyang mga anak mula sa kuko ng mga halimaw. Isang sandali ng ganap na pagtanggap at pagkakilala sa bagong lakas na sumibol mula sa kanyang mga pinagdaanang dusa. Hindi na siya ang biktima. Siya na ang nagpapatakbo ng kanyang sariling kapalaran.
Kinaumagahan pumasok si Yaya Loring sa kanyang silid, dala ang mga sulat na kinuha mula sa kanilang mailbox sa ibaba ng bayan. May isang maliit na puting sobre na walang nakasulat na return address, ngunit may tatak ng selyo na nagmula sa Pilipinas. Nang buksan ito ni Julia, nakita niya ang isang piraso ng papel na may sulat kamay na kilalang-kilala niya ang magaspang at matutulis na titik ni Nicholas. Alam ko kung nasaan ka, Julia. Hindi mo maitatago ang mga anak ko sa akin. Malapit na akong dumating upang bawiin ang sa akin. Humigpit ang hawak ni Julia sa papel, ang kanyang hininga ay tila biglang nag-freeze. Isang malamig na kilabot ang muling gumapang sa kanyang likod. Paano ito nalaman ni Nicholas? Ang matangkad ba na lalaking nakatayo sa dulo ng kanilang kalsada nitong mga nakalipas na araw ang nagbigay ng impormasyon sa kanya? Ang banta ay hindi lamang isang simpleng salita. Ito ay isang babala na ang kanyang kaligtasan ay muling nanganganib. Sumapit ang hating gabi sa chalet. Ang buong paligid ay napuno ng matinding katahimikan maliban sa marahang pag-ihip ng hangin sa labas. Nakaupo si Julia sa sala habang hawak ang isang maliit na flashlight, pinapanood ang kanyang mga anak na mahimbing na natutulog sa ikalawang palapag. Sa gitna ng ganap na katahimikan ng gabi, biglang narinig ni Julia ang isang marahas at mabigat na tunog na nagmula sa pinto ng kanilang chalet. Isang katok. 2 katok, 3 katok. Ang 3 mabibigat na katok sa pintong kahoy ay tila ba naging isang huling hatol na yumanig sa buong pagkatao ni Julia. Nanlaki ang kanyang mga mata habang dahan-dahang tumayo, hawak ang isang mabigat na tanso na dekorasyon sa mesa bilang kanyang tanging sandata. Lumapit siya sa pinto habang ang kanyang puso ay pumipintig ng napakabilis naghahanda para sa huling paghaharap na maaaring magtakda ng kanyang buhay o kamatayan. Ang 3 mabibigat na katok sa pintong kahoy ay tila babasag salamin na pumunit sa tahimik na gabi ng Switzerland. Hinigpitan ni Julia ang hawak sa mabigat na tansong dekorasyon, ang kanyang mga knuckles ay namuti sa tindi ng pag-ipit. Huminga siya ng malalim, pilit pinatutras ang takot na nagbabadyang lumapas sa kanyang dibdib. Para sa kanyang mga anak, handa siyang pumatay kung kinakailangan. Dahan-dahan niyang pinihit ang hawakan ng pinto at iniluwa nito ang malamig na hangin ng gabi kasama ang isang pamilyar na anino. Hindi si Nicholas, isang lalaking naka-dark coat ang nakatayo roon. Ang mukha ay bahagyang natatakpan ng anino ng kanyang sombrero. Ngunit nang iangat nito ang kanyang ulo at tumama ang liwanag ng buwan sa kanyang mukha, nanlaki ang mga mata ni Julia. Manuel, pabulong na sambit ni Julia, ibinaba ang hawak na tanso habang ang kanyang tuhod ay halos manghina sa labis na ginhawa. Pasensya na kung ginulat kita, Julia. Seryosong wika ni Manuel habang mabilis itong pumasok sa loob nang walang ingay at isinara ang pinto. Hindi naligtas ang telepono. May natuklasan akong operasyon mula sa mga natitirang tauhan ni Nicholas sa Europa. Alam na nila ang rehiyon kung nasaan ka, bagaman hindi pa nila tukoy ang eksaktong address. Kailangan nating ilipat ang mga bata bukas ng madaling araw. Ang balitang iyon ay sapat na upang gisingin ang lahat ng alerto ni Julia. Walang panahong magsayang ng luha o pangamba. Sa tulong ni Manuel, mabilis nilang ginising sina Daniel, Lara at Toby na mahimbing pang natutulog. Sa kabila ng pag-iyak at pagkalito ng mga bata, dahil sa biglaang pag-aayos sa gitna ng kadiliman, naging matatag si Julia. Ipinaliwanag niya sa kanila na bahagi ito ng kanilang laro at tulad ng mga tunay na sundalo, sumunod ang mga bata nang walang reklamo habang tinutulungan sila ni Yaya Loring. Bago sumikat ang araw, lulan na sila ng isang simpleng van na inihanda ni Manuel, tumatahak patungo sa isang mas liblib at ligtas na bayan sa paanan ng kabundukan. Habang nagaganap ang paglikas na ito sa Switzerland sa Maynila, ang buhay ni Nicholas Grayson ay tuluyan ng naging isang bangungot na gising. Ang dating makapangyarihang bilyonaryo ay nakakulong ngayon sa isang mamahaling hotel room na nagsisilbi niyang taguan mula sa mga ahenteng naghahanap sa kanya. Wala na ang kanyang mga tauhan. Ang iba ay naaresto na habang ang iba naman ay tumakas nang makitang wala ng sweldo ang naghihingalong imperyo. Si Monica kasama ang sanggol na si Nathan ay lumayas na rin 2 araw na ang nakalipas nang malaman nitong ang mga account na hawak niya ay blanco na at ang pangalan ni Nicholas ay mayroon ng red notice mula sa Interpol. Si Doña Aurora naman ay nanatili sa abandonadong mansyon, nakaratay sa kama, walang nagsisilbi, kundi isang nag-iisang katulong
na natira na lamang sa awa. Isang hapon sa loob ng kanyang taguan, hawak ni Nicholas ang isang lumang litrato nila ni Julia noong sila ay nagsisimula pa lamang. Ang kanyang mga mata ay pula dahil sa ilang araw na hindi pagtulog, ang kanyang buhok ay gulo-gulo at ang kanyang mamahaling suit ay gusot na. Nabasag ang kanyang mundo hindi dahil sa mga kompetisyon sa negosyo o sa mga utang sa bangko, kundi dahil sa babaeng minaliit niya, ang asawang pinaniwala niyang mahina at walang silbi. Nanginig ang kanyang mga kamay nang tumunog ang kanyang burner phone. Isang numero mula sa Switzerland ang tumawag. Sa pag-asa na baka ito na ang pagkakataon upang muling makuha ang kanyang pamilya o ang natitirang pera, mabilis niyang sinagot ang tawag. Julia, sigaw ni Nicholas sa telepono, ang boses ay basag at desperado. Alam kong ikaw yan. Ibalik mo sa akin ang mga anak ko. Ibalik mo ang lahat. Sa kabilang linya, tahimik na nakinig si Julia. Nakatayo siya sa bintana ng kanilang bagong ligtas na bahay, tanaw ang malawak at payapang tanawin ng mga berdeng burol sa ilalim ng liwanag ng araw. Wala nang takot sa kanyang dibdib. Ang tanging nararamdaman niya ay ang malalim na kapayapaan ng isang taong nakalaya na mula sa tanikala. Wala ka nang ibabalik si Nicholas. Mahinang wika ni Julia, ang kanyang tinig ay malamig ngunit matatag. Ang imperyong itinayo mo sa ibabaw ng kasinungalingan at pagpapakasakit ko ay guho na. At ang mga anak ko, hinding-hindi mo na sila kailanman mahahawakan. Hayop ka, Julia, papatayin kita. Sigaw ni Nicholas sa kabilang linya, ang kanyang galit ay umabot sa sukdulan. Subukan mo, tugon ni Julia ng may banayad ng ngiti. Ngunit ang tanging madadatnan mo rito ay ang multo ng sarili mong kasakiman. Ibinaba ni Julia ang telepono at tuluyan ng pinatay ang linya. Hinarap niya ang kanyang 3 anak na masayang naglalaro sa sala kasama si Yaya Loring, habang si Manuel ay naghihintay sa labas upang tulungan silang ayusin ang mga huling dokumento para sa kanilang permanenteng paninirahan. Niyakap ni Julia ang kanyang sarili, hindi dahil sa lamig ng hangin, kundi dahil sa init ng tagumpay na siya mismo ang lumikha. Ang bawat sugat ng kahapon ay naging pilat ng kanyang katatagan. Ang gintong hawla ay tuluyan ng naiwan sa nakaraan, at sa kanyang mga kamay ang hinaharap ay sumisikat ng may tunay na liwanag at kapayapaan. 5 taon ang lumipas. Ang dating maliit at tahimik na bayan sa paanan ng kabundukan sa Switzerland ay naging tahanan ng isang payapa at makulay na bagong simula. Ang hangin dito ay laging sariwa at ang mga bundok na nakapaligid ay tila mga dambuhalang tagapagbantay na nagbibigay ng proteksyon at katiwasayan sa isang pamilyang minsang nadurog ngunit ngayon ay buong-buo na muli. Sa isang maluwag at maliwanag na hardin na puno ng mga namumulaklak na bulaklak na tulips, nakaupo si Julia sa isang kahoy na silya, habang hawak ang isang tasa ng kainamang kape. Ang kanyang mukha ay inilawan ng sinag ng araw sa umaga. Wala na rito ang bakas ng maputlang balat ng panginginig o ng blangkong titig ng nakaraan. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa katatagan at tunay na kaligayahan. Sa damuhan sa kanyang harapan, masayang nagtatakbuhan ang 3 magkakapatid. Si Daniel na isa ng binatilyo ay masayang nagtuturo kay Toby kung paano magbisikleta, habang si Lara naman ay tumatawa habang humahabol sa kanilang bagong aso. Si Yaya Loring na kasama nilang lumipat at nanatiling katuwang sa buhay ay nakangiting nagbabantay sa kanila habang naghahanda ng merienda sa gilid ng mesa. Ang buhay ay hindi na isang pagtatago. Ang mga kaso laban kay Nicholas Grayson ay nagbunga ng tuluyang pagkakabilanggo nito sa isang maximum security facility sa Europa at Pilipinas. Matapos mapatunayang nagkasala sa iba't ibang krimen kabilang ang money laundering at human rights violations laban sa mga dati niyang pamilya. Ang kanyang imperyo ay tuluyan ng naging abo at ang pangalang Grayson ay naging simbolo na lamang ng kasakiman sa mga pahayagan ng kasaysayan. Si Doña Aurora ay pumanaw sa isang pampublikong ospital sa Maynila nang walang sino man sa kanyang mga dating kaibigan ang dumamay, habang si Monica ay tuluyang naglaho sa lipunan kasama ang kanyang anak. Pinili ang isang buhay ng pagsisisi at karukhaan. Habang pinapanood ni Julia ang kanyang mga anak, dahan-dahang lumapit si Manuel at naupo sa bakanting silya sa kanyang tabi. Inabot nito sa kanya ang isang makapal na sobre mula sa isang kilalang internasyonal na universidad sa Zurich. Tanggap na si Daniel sa kanilang scholarship program, nakangiting balita ni Manuel. May kinabukasan ang panganay mo rito nang walang anino ng nakaraan na bubulabog sa kanya.
Tumingin si Julia kay Manuel, ang lalaking tumulong sa kanyang muling pagbangon. Walang romansa sa pagitan nila kundi isang malalim at unbreakable na pagkakaibigan, isang alyansa ng 2 taong nakaligtas sa bangungot ng parehong halimaw. Salamat Manuel, tinmahinang wika ni Julia. Kung hindi dahil sa tulong mo, hindi ko malalaman na ang isang babaeng nakakulong sa gintong hawla ay may kakayahan palang lumipad ng mas mataas kaysa sa mga bundok na ito. Ibinaba ni Julia ang kanyang tasa at tumugon sa 3 tanong na minsan ay gumapang sa kanyang gabi. Napatawad ko na ba sila? Hindi ang kanilang mga krimen kundi ang kanilang kamangmangan. Ang pagpapatawad ay hindi para sa kanila kundi para sa sarili ko upang tuluyang alisin ang puot sa aking dibdib at hayaan ang pag-ibig na pumalit. Natagpuan ko ba ang kapayapaan? Oo. Ang kapayapaan ay hindi ang kawalan ng bagyo kundi ang katiyakan na anuman ang dumating, may lakas akong ipagtanggol ang aking mga anak at ang aking sarili. Anong aral ang naiwan ko? Ang tunay na lakas ng isang ina ay hindi nasusukat sa kung gaano kalaki ang kanyang tiniis na pasakit, kundi sa kung paano niya ginamit ang abo ng kanyang pagkasira upang maging simula ng isang malayang bukas. Tumayo si Julia nang tawagin siya ng kanyang mga anak. Mommy, halika rito, tingnan mo si Toby. Sigaw ng kanyang bunso habang kumakaway ng may malawak na ngiti. Tumakbo si Julia palapit sa kanila, ang kanyang buhok ay sumasayaw sa hangin ng Alps. Hinalikan niya ang noo ng kanyang mga anak, niyakap sila ng mahigpit at sa kauna-unahang pagkakataon sa loob ng napakahabang panahon, ang kanyang halakhak ay sumabay sa simoy ng hangin, isang malaya dalisay at walang hanggang awit ng kalayaan.